ang paghahanda ay hindi isang pagiging praning, sapagkat hindi namin alam ang araw ni ang oras. Kaya yung paanyaya na pinayang na Jesus ay maliwanag. Palaging maging handa. May mga bagay na kinakailangan namin ihanda sa ating sarili at makita natin kalimutan yung presensya ng Diyos sa pang-araw-araw natin pagkilos. Medyo may kabigatan, sabi niya, sa panahon nito, tayo bagay handa na humarap sa buong may kapal. Kinakailangan sanayin natin yung ating sarili na ilagay natin ang ating kalooban na may handa natin sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. So, bahagi sa baba ng pamamaraan, yung magampanan natin yung ating gawain ng tapat. Ito na rin yung pinakapangalawang pagkilos na kapag ginagampanan natin yung tapat yung ating gawain at manatili tayo sa ganong klase ng katayuan, ay hinihanda natin yung ating sarili sa anumang pangyayari ng pagkilos natin sa daigdig nito. Well, kung sakali kung tayo ay nagkasala, kaya dapat pinapakinabangan din natin yung biyaya ng sakramento ng kumpisal. Bagaman sabi nga ko natin, na tayo ay tungkulin mag-umpisal manlaban sa loob ng isang taon. Yun ay kapag wala tayong malaking kasalanan. Pero kung may malaking tayong kasalanan, mag-umpisal tayo kaagad-agad. So ito yung mga bahagi ng pagkilos na kinakailangan natin ihanda yung ating sarili para masabi natin kung tayo ay naging tapat sa harapan ng buong kapal. At yung pangatlo ay ang pagkilala ng alin na tayo ay sabi nga natin ay huhusgahan sa huling panahon. So, babalik ang Panginoon ng alipin na ilong. Bahagi yun. Huwag natin kalimutan. Kaya nga meron tayo tinatawag na paghuhukom. Sa akin, ay dalawang uri ng paghuhukom. Yung personal judgment, tayo sa harapan ng Diyos. Bahagi yun sa oras ng ating kamatayan. Pero mayroon tayong final judgment. Bahagi yun na kung saan ay yung tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng bawat isa. Kaya
bahagi ninyo, no? Kakita ito ng pagkaunawa na ito ay kuminsan ako kasi yung pagkilos natin sa bibig na ito, no? Ay gusto natin improve yung aming pagkilos, yung aming kalagayuan sa harapan ng tao, no? Kung sabi ko kung mga susundan natin yung pagpipilay natin sa mga nakalipas na mga araw, sabi nga natin yung aming hierarchy of values dapat doon sa integridad natin, no? Yung kalooban natin, yung tunay ng pagtugon natin, hindi doon sa kung isa yung panahon na inigalangin natin ay doon natin pinapakita yung paglabas natin kaanyuan para maging maliwanag sa harapan ng tao. Huwag natin sayangin yung ating effort, no? Tungkol sa bagay na ito, no? Una, hindi naman kayo politiko, no? Hindi naman tayo mga political figure, no? Kapag political figure ka, siyempre, ang pangangalagaan mo ay kung ano yung sasabihin ng tao, no? Kaya kung minsan, parang mga politiko tayo, doon tayo nakatuwag, ano yung sasabihin ng tao, no? Sabi ko, huwag kayo mag-alala kasi kayo final judgment. Doon sa final judgment, doon natin malalaman ang lahat ng bagay, no? Na nangyari sa daigdig na ito. Doon talaga natin malalaman ang halimbawa, sino mo talaga yung pumatay kay Lino, no? So, bahagi yun. Darating din yung panahon na yun. Pero ang mahalaga lang natin natin sana yung pagkaunawa natin ito ay magdulot sa atin ng pagkilos natin. Darating yan. Ang mahalaga muna yan ay kung ano yung dapat natin isa katuparan sa daigdig na ito. Hindi natin kailangan ipakita yung magandang mukha natin. Sapagkat, sabi nga natin, ano yung kinakailangan natin pagtuunan ng bansa? Yung integridad natin. Yun ang hindi natin bigyan ng pagpapahalaga. At saan natin kukunin ito? Sa panahon ng paniniwala natin. Malalaman din ng bawat isa yung buong istorya. Hindi sa panahon na ito. Hindi sa panahon na ito. Kaya, tigilan natin yung i-depensahan natin yung ating sarili sa harapan ng tao. Ang kinakailangan natin pagkilos ng pagkilos natin na sa tingin natin na hindi nakalugod-lugod sa harapan ng buong ikapan. Kinakailangan inianda natin ang ating sarili na nagsulikap ng katupan sa kanyang paanyaya na makatulong sa kanyang panawagan at katulad ng naman si Panginoon, pangalagaan ang mga tao at ang responsibilidad na ipinagkaloob